Narito na ang PTV Balita Ngayon. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 50 milyong pisong pondo para sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program. Ayon kay Budget Secretary Elena Pangandaman, bahagi ang naturang pondo ng 2023 General Appropriations Act. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program ay alinsunod sa Sagip Saka Act, kung saan inaatasan ang Department of Agriculture na tulungan at palakasin ang kakayanan ng mga mangingisda at magsasaka sa pagnenegosyo. Kabilang dito ang pagbibigay ng training, teknolohiya at iba't ibang programa. Ayon kay Pangandaman, prioridad ng pamahalaan ang seguridad sa pagkain, kaya dapat lang dagdagan ang pondo ng programa para sa sektor ng agrikultura. Sa ibang balita, pinagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez ang hepe ng Office of Transport Security kasunod ng ilang insidente ng nakawan na kinasasangkutan ng kanilang mga tauhan. Hamon ni Romualdez kay Office of Transportation Security Chief Mau Aplasca magsumite ng resignation bago pa man talakayin ng Kamara ang budget ng OTS. Dapat din aniyang balasahin ang mga opisyal sa naturang opisina. Mababatid na nitong nakaraan, isang X-ray personnel sa NAIA ang nahuling lumunok ng $300 mula sa ninakawan niyang pasahero. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, ug maayong adlaw. Niabot na sa Pilipinas ang hukbo nga pangdagat gikan sa nasod sa Indonesia aron sa pagsalmot sa usa ka maritime training activity. Sa unang higayon, midunggo sa Naval Forces Central ang duha ka mga warships sa Indonesian Navy niadtong adlawng Domingo. Gipangunahan ng Indonesian Army ni First Admiral Tego Prasetya, komandante sa Maritime Security Task Force sa 2nd Fleet Command sa Indonesian Navy. Mainiton silang gisugat sa Philippine Navy alang sa ilang tinuig nga maritime training activity. Sud sa 5 ka adlaw, mas mapalig-on ang koordinasyon tali sa duha ka mga hukbo nga pangdagat pinaagi sa paghinatagay sa ilang mga maayong taktika o stratehiya, pagkumbate sa terorismo o paghatag og proteksyon sa ilang mga jurisdiksyon. As Asian countries, or not only Asian countries, they are our neighbors, neighbors in the southern Philippines. So we need to enhance our relationship with them so that we could deal with maritime, maritime violations at sea. We could have them as our partners in combating piracy, terrorism, and HAD, and also during calamities. So we can tap them for humanitarian assistance and disaster response operations. Will be at sea, so the sea phase for navigation and operation, maritime security. All our ships and our aircraft will be at sea for more than 2 days. Samtang sa laing bahin, libuan ang misalmot sa selebrasyon sa World Bamboo Day diha sa Dakbayan sa Toledo. Makalingaw ug makabuluhan ang pagsaulog sa World Bamboo Day sa Dakbayan sa Toledo. Sayo nga nagtapok ang mga tao aron sa pagpananom og mga gagmayng punuan sa kawayan. Gipangunahan kini sa LGU sa Dakbayan sa Toledo, mga ahensya sa gobyerno ug mga pribadong sektor. Aduna say display o exhibit sa mga produktong ginama sa kawayan nga didto ra sab gimugna sa Dakbayan. Sa lahat na nangyari dito sa exhibit na to, ito lamang ang gawa ng mga trabahante ng TOFWAW dito. Ito ang mga gawa nila, yung engineered bamboo. Isa ito sa mga paraan na bigyan natin daan yung mga bamboo na nasa paligid natin. Ito ay isa sa pinaka matibay na ginawa at saka lifetime, long term ito sa kanyang durability. This is the start of more bamboo plantations here in Toledo. With this project, we purchased 10,000 bamboo propagils here in the city. Atuning i-sustain, we'll continue this one and I'll give more funds for our Sendro office and CPDO office so that
we'll be planting more bamboos here in our 38 barangays. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Tagang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.